So, isang pinagpalang gabi uli sa ating lahat mga kapuntos. Tayo po ang nakatukas sa gabing ito para po sa pagbibigay ng topic. At ang napili ko pong topic, isa pong Baptist evangelizer or evangelist na sinagot po niya actually dito ay isa pong babae na Katoliko, no? Na nagpahayag po ang ating pong kapatid na wala pong faith alone sa Bible. Bagkus ang nakasulat po sa Bible in James 2:24 ay sa pamamagitan ng mga gawa, inaaring ganap ang tao at hindi sa pananampalataya lamang. So kinuntra po ito ng nasabing vlogger na isang Baptist. Tapos marami po siyang siyempre pinaliwanag. Pero itong pinakahuli niyang sinabi lang ang itatapik natin. Dahil sa mga sagot niya kasi sa ating kapatid na Katoliko na nagpahayag, nabanggit doon na walang faith alone sa Bible. So gamit ang 3:28 ng Romans, so dito daw natin makikita na mayroong faith alone sa Bible. So yan po mga kapatid ang atin pong itatapik sa gabing ito. Matapos lamang po ang isang paalala. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalanta. Bag sauce in behead. Alright mga kapatid, sa mga bago pa lamang po na mga subscribers ng programang Punto por Punto, ito po ang inyong abang lingkod, si Brother John Ray. Isa din po sa co-host ng nasabing programa at meron din po akong sariling channel, ang Kaabag sa Simbahan. So pwede po kayong bumisita sa channel po natin at tingnan po yung mga uploaded videos po natin at yung mga live din po no, na ginagawa ko din po na mag-isa. At kung magustuhan nyo po yung mga ginagawa natin dyan na pinag-upload natin, please don't forget to like and share mga kapatid. At kung maaari, isubscribe nyo na rin at pakipindot nyo na rin ang notification bell para palagi po kayong ma-update every time po na iiri tayo kasama ang Punto por Punto or every time na mag-upload po ako ng mga videos para po sa pag-aaral sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. Maraming salamat po. So direkta na po tayo sa atin pong inihandang topic, no? Nasabi ko na nga na sasagutin natin ito pong ipinagmamalaking talata ng isang Baptist believer ng faith alone na dito daw natin makikita ang faith alone na paniniwala nila sa Romans 3:28. Pero bago natin pakinggan mga kapatid, gusto kong pangunahan to kasi baka hindi nyo mapansin. Kasi sa pagbabasa kasi niya sa talata, mayroon siyang sinabing salita na idinagdag dito. No? Ang salitang anuman. So gusto ko i-highlights to para ma-aware kayo na talagang sinabi niya ang salitang ito. Kasi mga kapatid, dito po sa banal na kasulatan, no? Sa Kawikaan 30:5-6, ito kasi ang sinabi ng Diyos mga kapatid. Basahin muna natin ang Kawikaan 30:5-6. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kaniyang salita sapagkat pagsasabihan Kanya bilang isang sinungaling. So ang mga nagdadaragdag
sa salita ng Diyos, mga kapatid, ay isang sinungaling, sabi ng Diyos. Kaya pinapangunahan ko ito para kayo mismo, mga kapatid, ang makarinig mamaya kaniyang gagamiting words na anuman. May connection kasi yan. Kasi sa nasabing talata, sabi ni St. Paul, tayo daw ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa gawa ng kautusan. Yan po ang sinabi sa version na binasa niya. Pero nung nagpaliwanag siya, ang pagkasabi niya kasi, mga kapatid, ganito: aariing ganap ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa anumang gawa ng kautusan. So dinagdagan niya ng anumang gawa ng kautusan. Kasi sa kanila kasi, faith alone. So hindi na nila need ang gawa. Kaya ang sinabi niya, anumang gawa. So dinagdagan niya ng word na anumang gawa. So at least ma-aware kayo. Kasi hindi ko na i-replay ang video. Isang beses ko lang papakinggan para makasave tayo ng oras, mga kapatid. At atin ang i-play ang nasabing video, mga kapatid. Ngayon, may nakasulat ba sa Biblia na faith alone? Para kay ate Mahina, wala. bro. Kahit Kasi yung gusto kanina. niya word Mahina. for word. Wait. Hindi ko pala na-share ang wait lang ha. Kahit yung intro mo kanina, bro, mahina. Oo nga, kasi hindi ko pala na-share ang ko. Sorry. Share ko lang yung audio. Hindi ko pala nakashare ng audio, mga kapatid. Pasensya na po. Okay, share audio tayo. Hindi ko pala ako nakashare. Sorry. Okay, so ito na po, mga kapatid, ang nasabing video. Faith alone? Para kay ate wala. Kasi gusto niya word for word. Ayaw niya gamitin ang pag-iisip at utak para manunawaan ang sinasabi ng Biblia. Sa Romans chapter 3 verse 28 ang sinasabi dito, ngayon, pinagtitibay namin na ang isang tao ay inaring ganap sa harapan ng Diyos, justification before God, sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at walang halong anumang gawa ng kautusan. Ano ang sabi? Ang isang tao ay inaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at walang halong anumang gawa. Pag sinabi ating walang halong anumang gawa ng kautusan ang pag-aaring ganap ng Diyos sa atin, anong tawag doon? Hindi faith alone. Faith alone can save us. Yan. So sana nakuha nyo, no? Kaya nga pinapaunahan ko na para ma-aware na kayo na mayroon siyang idinagdag na words. Ano yung idinagdag niya? Anuman. Dinagdag niya yung anuman. Basahin natin ang nasabing talata, mga kapatid, kung mayroon bang words doon na anuman. No? Basahin natin Romans 3:28, mga kapatid. Kaya nga, maipasisiyan natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Yan lamang po ang sinabi sa nasabing talata. Actually, tiningnan ko sa ibang Tagalog version, wala pa rin yung salitang anuman. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yung salin na yon. Pero kung nabantayan nyo, mga kapatid, ang ginamit niya na version is English. Nakalagay doon, nakasulat doon sa screen niya English. Pero walang anything na nakalagay doon. Or any kind, wala pong nakalagay doon. Kung titingnan mo ng maigi yun. So, malinaw na nagdagdag siya ng salitang anuman. Para isipin ng mga viewers siguro niya na wala talagang puwang ang good works sa kaligtasan. Faith alone. No? Faith alone lang. Ayon po sa nasabing talata. Again, balikan muna natin yung Kawikaan 30:5-6, mga kapatid.
Ano ang tawag sa mga taong nagdaragdag sa salita ng Diyos? Ito, ating basahin. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Huwag mong daragdagan ang Kanyang salita sapagkat pagsasabihan Kanya bilang isang sinungaling. So, kasinungalingan ang pahayag dahil sinungaling ang nagpahayag, mga kapatid. As simple as that. Ngayon, sagutin natin ang ginamit niyang talata kung pumapatungkol ba ito sa faith alone? Dahil ba sa sinabi dito, mga kapatid, na aariing ganap ang tao sa pananampalataya, hiwalay sa gawang ng kautusan? No, kung babalikan kasi natin ang pagkasabi ganito. Kaya maipasisiya natin na ang tao ay inaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. So aariin palang ganap ang tao sa pananampalataya. Pero take note, walang pananampalataya lamang. So yan po yung mga bagay na dapat nating bantayan. Kasi iba po ang pananampalataya sa pananampalataya lamang. No, wala po yung pananampalataya lamang. So yung word na lamang or faith alone, dagdag po yun. So kasinungalingan yun according sa Kawikaan 30:5-6. At hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Isa din to sa dapat nating makita na itong gawa ng kautusan, mga kapatid, iba po to sa gawang mabuti. Kasi yung gawa ng kautusan, meron niyang tinutumbok na specific kung anong uri ng gawa. So yan po ang pag-aaralan natin mamaya, mga kapatid. So at least, pinaunahan ko na kayo sa mga bagay na dapat niyong mapansin sa nasabing talata. Alright? At isa pa, when it comes sa pag-aaral natin sa salita ng Biblia, mga kapatid, dapat talaga nating i-apply palagi yung 4 basic rules. Sino ang nagsabi? Sino ang sinabihan, bakit ito sinabi, at yung tradisyon kung bakit yan ay sinabi. Napaka-importante po yan, mga kapatid, para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Importante po yan. Yan po ang basic na pag-aaral sa salita ng Diyos na hindi ka po magkamali sa iyong pag-interpret sa Bible. So, una, dapat malaman natin na sa Biblia, mga kapatid, wala pong kontradiksyon. Okay? Bilang isang Kristiyano, lahat po tayo naniniwala na walang kontradiksyon sa Bible. Ano bang ibig kong sabihin? Kasi ang aral po ni Apostle James, mga kapatid, ito po ang ating mababasa. No, sa Santiago 2:24, mga kapatid, ang sinabi ni Apostle James, ganito po tayo aariing ganap. Okay? Ito po ang sinabi ni Apostle James. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao. Take note nyo to sa account ni St. James, ang tao ay ginagawang o inaaring ganap or gina-justified ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa. I-ano nyo yan, i-take note nyo yung salita na yan, no? Tandaan yung maigi. Sa pamamagitan ng mga gaway, inaaring ganap ang tao at hindi sa pananampalataya lamang. So napaka-literal dito na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. So kung ang ating paniniwala ay walang kontrahan sa Bible, so hindi natin pwedeng paniwalaan itong 3:28 ng Romans na inaari tayong ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Kasi kung yung gawa ng kautusan, ilalagay natin yun sa konteksto na gawang mabuti, so lalabas na kontrahan si St. James at St. Paul sa kanilang aral. Pero of course, alam natin na hindi nagkukontrahan ang mga apostol sa kanilang aral. Ang nagkukontrahan lang yung mga nag-aaral.
Kasi yung iba may tagapagturo, yung iba naman sarili nila ang kanilang sariling interpretasyon nila ang kanilang ginagawa. No? So, dito sa 3:28 kasi, ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Diba? Doon kay James, inaaring ganap ang tao sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. So kung gagawin natin ang mindset or yung interpretation ng mga protestante gamit ang talatang ito, lalabas nagkontrahan ng aral ni Pablo at James. Kaya nga sabi ko kaganina, itong gawa ng kautusan hindi ito tumutukoy sa mga mabubuting gawa na pinapagawa ng Diyos sa atin. Dahil mayroon pong specific na aral si Apostol Pablo dito sa gawa ng kautusan. So yan po ang tignan natin. Kasi sabi ko nga, ang isa sa basic rules ay alamin kung bakit ito sinabi. Okay, at sino ang sinabihan? Okay, so yan po ang aralin natin. At para makuha natin ang konteksto mga kapatid, umpisahan natin sa Romans 2:17, Romans 2:17, para makuha talaga natin ano ang point ni Paul, bakit sinabi niya na aariing ganap ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa mga gawang kautusan. Anong kautusan ba o gawang kautusan ang tinutukoy niya dito? So yan po ang ating titignan. Okay, so address ito sa mga Hudiyo na converted sa Kristiyano. Kasi itong mga Hudiyo kasi na converted sa mga Kristiyano, di porket sila kasi yung may alam about sa law of Moses. Kaya nangangahas itong mga converted Jews na to na pangaralan gamit ang aral ni Moses sa mga converted na mga hintil. So ito po yung konteksto nun. So ang sinasabing gawa ng kautusan dito, kautusan ni Moises, specifically sa pagtutuli. Dahil sa panahon nila mga kapatid, enable for you para maging Kristiyano ka talaga, kinakailangang tuliin ka. Tuliin ka sa pamamagitan ng batas ni Moises. So basahin muna natin ang Gawa 15:1 mga kapatid. No, Gawa 15:1. Ito kasi yung mindset ng mga Hudiyo na naging Kristiyano. O basahin muna natin, no? May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid, kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moises, hindi kayo maliligtas. So yan po ang mindset ng mga Hudiyo na na-convert sa pagka-Kristiyano. Parang pinapangunahan nila ang mga apostol, no, na gusto talaga nilang i-impose yung katuruan na nasunod nila sa turo ni Moises. Kasi alam naman natin na napaka-stricto ng mga Hudiyo pagdating sa pagtutuli. Kaya nga dito sa 2, ang sabi ni St. Paul sa 2, mahigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitin ang kanilang pagtatalo. Kaya't napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga Antioquia upang ang suliraning ito ay isang guni sa mga apostol at sa matatandang pinuno ng iglesia. Suliranin kasi yan ng early church mga kapatid, kung kinakailangan pa bang tuliin ang mga converted na hintil. Kinakailangan pa ba yun para sila ay makalasap ng kaligtasan? Di ba kasi kung babasahin mo yung Gawa 15:1, sabi ng Hudiyo na mangangaral din, converted na sa pagkaka-Kristiyano, kinakailangan ninyong tuliin. Kasi pag hindi kayo napatuli, hindi kayo maliligtas. So kung babasahin natin yung Acts 15,
Acts chapter 15, babasahin natin ang buo doon. Nag-decide sina Pedro doon. Nag-decide sila. Basahin na lang natin yung desisyon ni Pedro, no, kung kinakailangan pa bang tuliin ang mga hintil, no, sa dito sa 14, no? Ito ang naging desisyon ni Pedro, mga kapatid, no? Sa 14, ito ang sinabi ni Pedro. Kakatapos pa lamang isalaysay ni Simon si Pedro, no? Kung paano unang ipinamalas ng Diyos ang kanyang pagkalinga sa mga hintil upang mula sa kanila ay may mga mapabilang sa kanyang bayan. Ito ay sumang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasulat. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginoon ay hanapin ng iba pang mga tao ng lahat ng mga hintil na tinawag ko upang maging akin. So, actually, pinaburan talaga ni St. Peter yung paraan ni Apostle Paul na hindi na kinakailangang tuliin ang mga hintil na nakakonvert sa Christian. Hindi na kinakailangan yon. So yan po ang suliranin ng early church, specifically sa panahon ng mga apostol, intansation sa aral ng mga Kristiyano. Kasi ang nakagistan kasi sila na aral, kinakailangan mo talagang tuliin. Di ba? Kung babasahin kasi natin ang Genesis 17, mga kapatid, Genesis 17, 10, 11, 14, ito ating mababasa. Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at yan ang magiging palatandaan ng aking tipan. Sa 14, ang sinumang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. So napakalinaw na sa panahon kasi ng mga Hudyo, kinakailangan talaga ang pagtutuli. Kasi sa kanila kahit pa mananampalataya ka sa Diyos, kapag hindi ka tuli, ititiwalag ka. Kaya nga, doon sa 11 ng gawa, kung babalikan natin na pagbasa noon, kinakailangan yung magpatuli. Kasi kapag hindi kayo magpatuli, ayon sa batas ni Moses, hindi kayo maliligtas. So big deal kasi yan sa panahon nila kung kinakailangan pa bang sundin nila yan o hindi. Kaya nga ang chapter 15 ng gawa, yan po ang first council of the apostles na naganap yan sa Jerusalem. Unang konsilyo nila, yan ang pinagmitingan nila kung kinakailangan pa ba talagang i-impose yan sa mga converted na mga hintil na nagkristyano, kinakailangan ba silang tuliin. So again, si St. Paul dyan, kaya nga nung pumunta na sila sa Galacia, kasama si Bernabe, si Paul, at si Timothy hindi na nila napilit na ipatuli, mga kapatid, no? So kinukwento ko muna sa inyo yung yung history ng early church. Ano yung kanilang parang iskandalo. Ano yung talagang pinag-aawayan nila nung una na doktrina na kinakailangan ipa-impose sa mga hintil. So isa dyan ang pagtutuli, mga kapatid. Kaya nga nung si Pablo, si Bernabe at si Timoteo, nung bumalik sila sa Jerusalem, kasama na si Timoteo, hindi nila napilit na tuliin si Timothy kasi na-impose na, no? Inano na ni Pedro na hindi na kinakailangang tuliin talaga ang mga hintil. So ito ating mababasa. Makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Isinama ko rin si Tito, hindi pala si Timothy, si Tito pala, sorry. No, si Tito ang kasama ni Pablo at Bernabe. Bumalik ako sapagkat inihahayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesia. At inilahad ko sa kanila ang magandang balitang ipinangaral ko sa mga hintil. Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginawa pa. Kaya kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila
pinilit na magpatuli ito. Kasi napakalaki kasi ang big deal sa panahon nila, mga kapatid. Pero dahil sa panindigan ni San Pablo na hindi na sila kinakailangang tuliin. Kasi nasa law of Christ na tayo ngayon, hindi na tayo law of Moses. Okay? So at least, historically speaking, alam nyo na ano ang pinanghuhugutan ni Saint Paul na sinasabi niyang gawa ng kautusan. Kautusan po yun ni Moises, hindi po yun mabubuting gawa. Kasi si Saint Paul sa kanyang aral, pinapagawa niya tayo ng mabuti, mga kapatid. Tandaan natin, ang nagsalita sa Romans 3:28 si Saint Paul. Yung gawa ng kautusan, hindi yung tumutukoy sa gawang mabuti. Kasi ang aral ni Saint Paul sa mga Kristiyano, gumawa ng mga mabuting gawa. O basahin muna natin bago natin balikan, i-explain yung Romans 3:28, mga kapatid, para maunawaan nyo talaga. No? Sa ikalawang Tesalonica, or chapter 3, chapter 2, sige lang, tingnan natin chapter 3, verse 10 and 11 and 14, ano? Umpisahan natin sa 10 siguro. Okay, sa 10. Ito ang ating mababasa, mga kapatid. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho at walang inatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, ito na. Huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. So yan po ang aral ni Saint Paul, mga kapatid. Huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Kaya yung Romans 3:28, hindi yun tumutungkol sa paggawa ng mabuti. Again, basic principle, no contradiction in the Bible. Ang aral ni Saint Paul ay hindi magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang binabanggit sa Romans 3:28 na gawa ng kautusan, hiwalay sa pananampalataya, kaya inaaring ganap ang tao, tumutukoy yun sa gawa sa kautusan ni Moises, specifically sa pagtutuli. So at least ngayon, dandahan nyo ng nalaman na unawaan. Balikan natin ang Romans 2:17, basahin natin lahat, and then Romans 3:1 and 2, 19-20, and then 28 down to 31, para makuha natin ano talaga ang sinasabi ng talata. Faith alone ba yun? Basahin muna natin ang Romans 2:17, mga kapatid, para makuha nyo yung konteksto. Kasi every text has a context. So alamin natin ang konteksto ng nasabing text. Hindi yung basa ka lang ng isang text tapos faith alone yan. Hindi po ganun, mga kapatid. May konteksto ang bawat talata. So basahin natin ang konteksto para maunawaan ninyo. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudiyo. So ang kanyang address na sa mensahe nito, address niya sa mga Hudiyo. At nananalig sa kautusan. Ipinagmamalaki mong may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumasang-ayon ka sa mabubuting bagay sapagkat ito ang natutunan mo sa kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ka ng kadiliman. No? Ito kasi ang mindset ng mga Hudiyo. Kasi alam nila na sila yung nangangalaga sa kautusan ni Moises, ganyan ang kanilang mindset. Sila yung tanglaw ng kadiliman. Sila yung taga-akay ng bulag. Tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. So tumutukoy yan sa kautusan ni Moises, mga kapatid. Nagtuturo ka sa iba. Bakit di mo turuan ang iyong sarili? So ibig sabihin, alam nila yung mga katuruan ni Moises, pero sa kanilang sarili hindi nila na nagagampanan ang mga alam nilang turo.
Di ba sabi nga sa kasabihan, practice what you preach. Pero hindi ang ginagawa ng mga Hudyo. Nangaral kang masama ang magnanakaw. Bakit ka nagnanakaw? Sampal sa mga Hudyo. Sinabi mong huwag mangangalunya. Bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan. Bakit ninanakawan mo ang templo nila? Ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan. Ngunit dinalapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayon nga sa nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. So dahil din pala sa mga Hudyo, kaya nalalait ang pangalan ng Diyos. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli. Andyan na. No, ang kautusan pala na iyon ay ang kautusan ng pagtutuli. Yung pinahayag na natin kaganina. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tinuli. So walang silbi pa rin yung pagiging tuli ng Hudyo, pero nilalabag naman nila ang kautusan ni Moises. Kaya sa 26, kung ang hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Diba? Ibig sabihin, kahit pa hindi ka tuli, pero based sa iyong konsensya, gumagawa ka ng mabubuti, gumagawa ka ng naayon sa kalooban ng Diyos, kabutihan, para ka na rin tinuli. So yan po ang point ni Paul. Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagaman hindi sila tinuli. So yan po ang konteksto niyan, mga kapatid. Address yan sa mga Hudyo. Kasi yung mga Hudyo na nakonvert sa Kristiyano, napaka-stricto nila, tapos nangangaral pa sila na kinakailangan yung mga hintil na nakonvert sa pagka-Kristiyano, kinakailangan tuliin din. Kasi yun po ang batas ng Diyos na ibinigay kay Moises. Pero sa panahon lang po kasi ni Moises yun, mga kapatid. Sa panahon ng mga Kristiyano, hindi na pwede yung pagtutuli. Okay, so basahin natin ang Romans 3, 1 and 2, no, yung sumunod na chapter, para makuha natin ng buo yung konteksto, mga kapatid. Sa Romans 3, 1 and 2, okay, ito ating mababasa. Kung gayon, paano nakakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli? Kita niyo? Dito sa chapter 3, specific sa pagtutuli ang ipinapangaral ni St. Paul dito. Yung gawa ng kautusan, specific yun sa pagtutuli, mga kapatid. Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. So yun po ang advantage ng aral ng pagtutuli. No? Sila ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ngayon sa 19 and 20, ididikta natin, alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman at dahil dito'y managot ang lahat sa Diyos. Sa 20, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito napakalinaw. Dinahandahan ni St. Paul, pinapaliwanag niya na walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Anong kautusan yan? Kautusan ni Moises, yung pagtutuli. Hindi dahil tuli ka, sa paningin ng Diyos, palagi ka na talagang walang sala. Kasi tuli ka. Hindi po ganun, mga kapatid. No? Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. So yun ang point. Bakit nagbigay ang Diyos ng utos na pagtutuli? To remind that they are sinners. At ano yung mga nalabag nilang kasalanan? Kasi kung walang utos, parang walang kasalanan. Gawa lang sila ng gawa ng kasalanan. Para ma-remind sila na yung ginagawa nyo kasalanan yan, gawin nyo ito. So yung pagtutuli is a practice para ipaalam kung ano yung mga kasalanan. Okay? So yun po ang point. Ngayon direkta na natin doon sa 28, mga kapatid. Para makuha nyo, manamnam nyo, ano talaga ang punto no St. Paul.
doon sa Romans 3:28, tumutungkol ba yon sa pananampalataya lang para ka maligtas? Hindi, mga kapatid. No, basahin natin hanggang 31. Basahin natin. Kaya nga, maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudiyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman. Kung ganon, kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kaniyang aariing ganap ang pagtutuli. So, patungkol na ito sa pag-aaring ganap, aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ano pala ang point ni St. Paul sa Romans 3:28? Kahit pananampalataya ka na hindi ka tuli, ligtas ka pa rin. O kahit pa manampalataya ka, natutuliin ka, ligtas ka pa rin. Wala nang kabuluhan yung manampalataya ka, tapos tutuliin ka pa rin. Wala nang kabuluhan yun. Tuli ka man o hindi ka tuli, basta't nanampalataya ka, mayroon kang kaligtasan. Yan po ang point doon. Hindi po yan bumutukoy sa faith alone, mga kapatid. Ang aral na yun ni St. Paul, ipinapaalam niya na ang kaligtasan natin ay hindi na sumasaklaw sa pagtutuli. Uy, wait lang Ang pananampalataya natin hindi na sumasaklaw sa pagtutuli. O ang kaligtasan natin hindi na sumasaklaw sa pagtutuli, baliktad na. 'Di ba? Nung unang panahon, binasa natin sa Genesis 17:10-11-14, kapag hindi ka tinuli, hihiwalay ka. Hihiwalay ka sa Diyos. O basahin natin muli yung Genesis 17:14, mga kapatid, para ma-refresh sa inyo yung pinagbabasa natin kaganina. Anong sinabi dito? Ang sino mang lalaking hindi tuli ay ititiwalag sa iyong lahi sapagkat hindi siya tumupad sa ating kasunduan. So yung mga lalaking hindi tuli, kahit pa may pananampalataya, ihihiwalay. Yan po ang aral ng unang panahon. Pero nung panahon ng mga Kristiyano, si Apostol na Pablo na ang nangaral, iba na. Ano nang sa panahon ng mga Kristiyano? Tuli ka man o hindi ka tuli, basta't nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, may kaligtasan ka. Yan po ang point doon. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang point ni St. Paul, na ang tao aariing ganap, no? Aariing ganap ang tao sa pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at sa di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po ang ibig niyang sabihin dito sa Romans 3:28, na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ibig sabihin, gawa ng sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo na hiwalay doon sa katuruan ni Moises na pagtutuli. Hindi na kinakailangan yun. Kasi sa panahon ni Kristo, ang tao aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. So wala na pong discrimination. Kung tuli ka man o hindi, basta nanampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay mayroon kang kaligtasan. So yun po ang point sa Romans 3:28. Wala pong kinalaman doon ang faith alone at walang kinalaman doon ang magagawang mabuti. Kasi ang aral ni St. Paul, uulitin natin, magpakabuti. No, wag magsawa sa paggawa ng mabuti. Yan po ang aral ni Apostle Paul, mga kapatid. Kaya wala pong faith alone at all. At again, ang aral ni St. James sa Santiago 2:24, mga kapatid, basahin natin sa English version na ERV. No, ERV version. Ito po ang sinabi ni St. James, mga kapatid. So you see
that people are made right with God by what they do o good works. They cannot be made right by faith alone. Napakalinaw. Kaya faith alone, mga kapatid, is just a man-made doctrine made by Martin Luther at hindi po siya biblical. Yun lang, maraming salamat at naway marami kayong natutunan sa topic na ito. God bless all. Uy.